Hello mga best! Welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome mga best. And kumusta naman kayong lahat? Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat mga best. And we thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan. In Jesus' name, Amen. Na sana babalik na sa normal ang buong mundo at wala nang magkasakit pa. In Jesus' name, Amen mga best. Kumusta na kayong lahat? Maraming araws talaga. Maraming araw best na hindi ako nakapag-video kasi sobrang busy ang lola at may work din ako. Sa ating mga kasama dyan sa group chat ngayon, shoutout sa inyong lahat, best. Hindi ako palagi naka-join dyan kasi busy talaga ang lola nyo. Ganon. Alam ko nag-enjoy kayo dyan. At sa kasalukuyan, wala pa namang magkaparehang afa. May ganong factor. So, enjoy lang kayo dyan mga best. Mag-share kayo ng mga ideas, opinions, or magtanong kayo sa isa't isa. Ganon. Getting to know each other. May ganon. So, good luck sa inyong lahat dyan. Shoutout sa mga kasama sa group chat dyan. Shoutout sa inyo. Kumusta naman kayong mga best? So, hindi ako magtatagal sa daming chismis kasi tanghali na rin. May ganong factor. Friday ngayon, wala akong pasok mga best, pero sobrang dami kong gawain. So, marami na kayong message dito. Isa sa mga comments ninyo ang basahin ko. So, isa sa mga comments ninyo, hindi ko babanggitin yung pangalan mo best ayon sa iyong request. Ganon. Diretso kong basahin ang message mo. Sabi mo, Dear Ate Sally, yung may boyfriend na seryoso na may diamond ring sa Canada. Ayun. Marami na talaga akong natutunan sa mga advice mo. Araw-araw po ako talagang nagsusubaybay sa mga advice mo. Message ako sa iyo, Ate Sal. May tanong ako. Ang boyfriend ko yung sing-sing na diamond, may pangalan ko na. At sa kanya, pinag-engrave na niya, Ate Sal. Seryoso na kaya talaga yan, Ate Sal? At hingin niya ang sukat ng kamay ko. At mayroon na din wedding ring. Ano sa palagay mo, Ate Sal? Totoo na kaya ito? Sa tingin ko naman at feel ko, super seryoso nga siya dahil hanggang ngayon, simula nang nag-meet kami sa dating site, walang pagbabago. Ganun pa rin ka-sweet. Ganun pa rin siya ka-sweet. Lagi niya sabihin sa akin, I love you baby from the start. Today, now, always, and forever. Yan Ate Sally, palagi sinasabi niya sa akin all the time, sa video chat, video call, or sa voice clip. At sa ngayon, mayroon na talaga kaming time sa pag-uusap, Ate Sal, dito sa Pinas, from 9 p.m. from 9 ng gabi, till 4 a.m. ng umaga. So, ganyan kahabang pag-uusap niyo, best. Doon naman sa kanila, time nila is 9 a.m. to 12 a.m. Parang 12 hours na talaga ang video call namin, Ate Sal. Tapos marami na siya mga plano, Ate Sal, sa amin. Totoo na kaya siya, Ate Sally? Tapos sabi niya sa akin, Ate Sal, I hope baby you still love me forever if you are here in Canada. Sagot ko din, oo honey, I love you with all my heart. No matter what happened, I'll never stop loving you. Until then, I'll never stop loving you, baby. Yeah. May ganong factor pa. So, sometimes, Ate Sal, mag-iiyakan na talaga kami. Dahil gusto niya ako mayakap at makasama sa buhay. But because sa panahon ngayon, wala talaga kaming choice, kundi mag-antay. Ayan. As ako, Ate Sally, may ganyan talaga na tao, foreigner. Kasi po ngayon ko lang na-experience sa buong buhay ko na kahit asawa ko noon na mabait, hindi ganito kaseryoso. Hindi kaya yan magsawa or magbago, Ate Sally? Pero sa ngayon, Ate Sally, love ko na din siya. Pero 30% lang muna. Para if anong mangyari sa the feelings is mutual. Mahirap magmahal lang todo sa Ate Sal. Mahirap masaktan. Nag-worry ako, Ate Sal. Kasi ngayon, close pa ang embassy at immigration nila doon sa Canada. Kaya, yun, iniisip ko, Ate Sal, at worried ako, di pa siya na makapag-appointment doon.
Pero sabi niya, Ate Sal, di daw talaga siya mag-give up. I-fight niya talaga ang pagmamahal niya sa akin. At kaya nalab ko na siya, Ate Sally, kasi mahal din niya ang kids ko at mama ko. Di pa siya naka-decide ngayon, Ate Sal, kung may lipad na punta ng Pinas to marry me. Or visa, or visit visa, or tourist visa, or K1 fiancé visa. Kasi need pa niya kausapin ng immigration nila kung ano man. At ito pa ang pinaka-emotional namin ng mama ko. Bigla siya sabi, "How's your mom, baby? And kids, hope they are okay." Ako, and they're okay, ayun. Pero, I hope they're okay. Then sabay sabi, hulog na naman ako ng pera sa'yo for foods and vitamins for mom. Yun nga, iyak din mama ko. Sana Ate Sally, totoo na siya at always ko thank you so much, Lord. And I am so blessed. Binigyan mo ako ng taong ganito. And I know someone like him is hard to find. Pero, lagi pa rin ako pinagmasdan lahat ng sinasabi niya. It gawin at totoo talaga siya. Sana Ate Sally, mapayuhan mo ulit ako. Maraming salamat as in. Thank you talaga, Ate Sal, sa pag-read mo. Mahaba ulit pa para ma-express ko lahat. At sana, marami pang ganitong katulad ng sweetheart ko. Thank ulit, Ate Sal. I love you. Take care all the time. More and more power, good health, and God bless. Paikot na rin ang singsing, Ate Sal. Miss you always. Ayan. Ikutin ko ang singsing muna para sa iyo. Best. Ayan. Nasa broken heart ka before because nasa broken heart yung singsing at sa star. So, ibig sabihin, because nasaktan ka before, best. Kaya broken heart ka at dumikit si star kasi makakatagpo ka ng right man for you. And sana ito na nga, best. So, marami kang tanong dito. Sabi mo kasi yung afa mo is sobrang bigay na lahat, best. Marami kang natanong sa kanya kasi sobrang haba ng pag-uusap ninyo. Ngayon, maabot na ng 12 hours, te. Ano to, te? Walang tulugan. Talaga. Walang tulugan. So, ganun talaga. Naintindihan ko yung feeling mo, best. Kasi yung sa mister ko, ganyan din kami. Nung Saturday, Sunday, walang pasok, ganun. So, yung mga ganung factor, minsan wala nang tulugan, te. Minsan isang English, ano ba yan, tanghali na pala, te. Nag-usap kayo ng gabi, tanghali na eh. Si mister din, ganun pa rin, te. Nakatingin pa rin. So, kung ano-anong pinagagawa. So, hindi naman napansin, sobrang haba na pala ng pag-uusap. Pero pag walang work, okay lang naman yan kasi pareha kami nasa bahay. So, pagkatapos ng pag-uusap, pwede kaming matulog. Ganon. So, naintindihan ko, sa sobrang haba ng pag-uusap ninyo, best, posible talaga dahil sa ganyan din paraan, na-develop talaga si Afam sa'yo. At dahil siya ang lagi mong nakikita at ikaw din ang lagi niya nakikita. So, ano pa ba inintay yun, best? Kulang na lang, yakapin niya yung camera, lalamuta, ganun factor. So, halik-halikan niya yung camera dyan. So, ganun factor, na-inlove si Afam sa'yo, best. At marami kang tanong dito kasi yung sing-sing. May pangalan na ninyong dalawa, pina-engrave na niya, nanghingi na rin siya ng sukat ng kamay mo. At yun nga, yung singsing na diamond rings up forever, forever. May sinasabi pa si Afam na, I hope that you will love me till forever. Pag nandito ka na sa Canada, ang sagot mo naman sa kanya, I will love you no matter what, until the end. Until death do us part. May ganun factor. So, seryoso yan, best. And tamang ginawa mo, huwag ka masyadong magtiwala dyan. So, no matter gaano ka-sweet yung mga sinasabi ng Afam, there's always something, ganong factor. Kaya sa relasyon na ganyan, expected and unexpected, may ganong factor. Maraming mga pangyayaring minsan hindi mo inasahan, or minsan gusto mo, or minsan hindi mo gusto. So, tamang ginawa mo, best. Huwag kang totally fall in love with him. Kasi anytime, kung ano man ang mangyayari, at least prepared ka. Pero sa Afam mo, mahal ka. Hindi lang ikaw, kundi anak mo at saka mama mo. Concerned siya at lagi siya nagpadala sa'yo ng support, best. Yung pera na bili mo daw ng pagkain, yung vitamins para sa mama mo. So, mahal niya hindi lang ikaw, kundi ang part ng family mo na minahal mo rin. So, go mo lang, best. Sa akin yan, kasi swerte ka. Hindi lahat ng naghahanap tulad mo ay nakakahanap ng tulad ng Afam na meron ka ngayon. So, swerte ka. Sa paghahanap ng Afam, swertehan lang yan. At ang sinasabing swertehan, depende din yan sa inyo, best. Kasi kung anong Afam na meron kayo ngayon, halimbawa pasawa yung Afam ninyo, go pa rin kayo. Di anong tawag dyan, te? Malas ang tawag dyan. Pero pag pasawa yung Afam nyo, dapat i-let go nyo yan. Kasi hindi naman yan ang gusto nyo. So, ang kapatid natin ito,
ay nakahanap talaga siya ng tamang AFAM. Yung mahal siya at ang pamilya niya. Bakit? Kasi yung mga AFAM na dumaan sa buhay niya, hindi niya gusto, nilet go niya. So, nag-go-go pa rin siya hanggat nakatagpo siya nito. At ngayon, nag-focus na sila sa isa't isa. Dahil sa crisis ngayon, ay talagang hindi natin basta-basta magawa lahat ng gusto natin. At sarado pa yung immigration doon, sabi mo. So, i-go-go nyo lang, best. Ituloy nyo yung mga ginagawa nyo dyan. Maraming AFAM na ganyan talaga. Pag once na nakafocus na yan sa inyo at na-feel nila na ikaw talagang gusto nilang makasama, so they will do everything to show you how they love you, how they care for you. May ganun pa, to show you how they feel for you. Ganon. At yan ang pinakita ng AFAM mo, best. So, tama ang ginawa mo. Pagmasdan mo lang kung gaano katotoo ang sinasabi niya. And prepare yourself. Magandang factor. Tama ang ginawa mo. Huwag ka masyado in love dyan. Para anytime, ano man ang mangyayari, either you like it or not, prepared ka. Ganon ang tamang gawin mo, best. Mayroong mga AFAM. Pag ang mga AFAM talagang seryoso, gagawin talaga lahat yan. At gusto talaga nila lagi kayo mag-video call most of the time talaga. Gusto kasi nila makita yung itsura mo, best. Gusto nila makita yung future wife nila. Ganong factor yon. So, good luck sa iyo, best. At maganda yung sitwasyon mo. At saka, posibleng ito na talaga ang AFAM na hinahanap mo. At saka, tamang ginawa mo. Pasalamat ka kay Lord. The Lord loves you by showing this right AFAM for you. Kung whether he is the right one, he is your destiny or not. But he is now showing what is the best for you. Mga ganong factor. So, katulad na lang ng pag-support niya sa iyo financially. So, hindi lahat ng naghahanap ngayon ng AFAM dyan, kayong nanood sa akin ngayon, hindi lahat kayo nakatagpo ng AFAM na nag-support sa inyo ng pera. Merong AFAM dyan, tandaan ninyo, nagpapadala ng package. Maraming nag-message na sa akin, baka magawan kayo ng title talaga sa video. Na mag-ingat kayo sa mga AFAM ninyo, nanghingi na information ninyo, at nagpapadala ng package sa inyo, pero magbabayad kayo. Anytime, mga ganitong factor, dapat hindi nyo binagyan ng pansin yan. So, hanapin nyo yung AFAM kasi ang AFAM talagang seryoso na nagmamahal sa inyo. Alam nila na ang Pilipinas ay marami ding mayaman sa Pilipinas. Bes, maraming mayaman. Sobrang attractive nga ang Pilipinas sa ibang mga AFAM. Pero mostly ang focus talaga sa mga AFAM is to find the perfect Filipina. Kumbaga, hanap nila yung matinong Pilipina na mapangasawa nila. Pag ang AFAM ay nakatagpo ng Pilipinang matino, no matter how you look like, what's your past, magano, wala silang pakialam sa past mo, wala silang pakialam anong itsura mo. What they focus on is your attitude, best. So, ganyan talaga. Talaga yung attitude talaga nag-angat sa atin, maganon. So, mga AFAM, mostly sa mga AFAM, nag-focus yan sa attitude mo, best. Sa standard mo in life. Kung paano mo i-handle yung life mo, ano mga pangarap mo, kasama yan sa pinagmasdan ng mga AFAM. Kumbaga, namimili yung AFAM. Pag napili ka nila, ay ibigay talaga lahat ng kaya nilang ibigay, best. Time, effort, financially support. Binibigay yan ng AFAM na matino sa inyo. So, posibleng yung pag nakatagpo talaga kayo ng AFAM na talagang ito yung para sa inyo, AFAM na seryoso, lahat ng sinasabi nila, gagawin nila yan. Kasi mostly sa mga AFAM, one word yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mostly sa mga videos ko, di ba sabi ko sa inyo, merong AFAM na yes is yes, no is no. So mga ganong factor, mostly sa mga AFAM ganun yon. Kasi time is very important talaga sa mga AFAM. So pag nagsabi yan sila, alam nilang kaya nila. Pero wag masyadong tiwala, best, hindi lahat ganun. Maraming AFAM din na lahat ng mga sinasabi, hanggang putak-putak lang marami dyan talaga. So dapat alerto kayo. Dapat smart kayo sa pagpili ng matinong AFAM. Mapifeel nyo yan. Kasi yung babae talaga very strong yung feeling natin. So, ganon. So, pagmasdan nyo yung AFAM nyo kung gaano kaseryoso. At higit sa lahat, huwag na huwag kayong maglabas ng pera, best. Sa lahat ng mga AFAM, sila mismo mag-support sa'yo financially. So, tandaan nyo yan. In one word, never ever na maglabas kayo ng pera. No matter what. No matter how sweet ng mga messages na sinasabi nila sa inyo. No matter how sweet ng mga plano nila sa inyo. Pag oras na, kailangan mong maglabas ng pera, umalis ka na dyan, best. Kawawa ka, best. Hindi, marami akong pera, Okay lang sa maglabas ako. Hindi, go mo yan, Sana hindi mo inutang yung pera yung pambayad mo. Kasi marami dyan na magpadala sa inyo ng package, pero kayo palang magbabayad. Halimbawa, kung minimum natin ngayon, halimbawa, minimum siya kailangan magbayad ng 16,000, magandang factor, kailangan mo maglabas ng 6,000 para makuha mo lang yung package na padala. Hello, nanghingi ba kasi ng package sa'yo? Nanghingi ba kasi ng package na, hindi, kasi mostly sa mga, alam mo puti, ganun factor,
Sa mga fam, mag-surprise sa inyo yan, te. Hello, nanghingi ba ako sa inyo ng surprise? Hindi ako nanghingi sa iyo. Kasi mostly dyan, mga surprise, pero ikaw magbabayad, hindi mo makukuha kung wala kang bayad. So, meron pala akong message dito privately na yung affirm daw niya, nagpadala daw ng package, ganon. Pero kailangan niya magbayad ng malaking halaga, makuha lang niya yung package na yon. Sabi niya, I don't have money to pay the ganong factor, ganong tax yun, te. So, kailangan mong bayaran yun para makuha yung package. Sabi niya, I cannot pay that, I don't have money. Sabi daw ng affirm, it's okay, you have to pay because ganong factor. Kasi yung nasa loob daw ng package na yon is mas mahal pa dun sa babayaran niyang tax. Malay mo tayo yung mga nasa loob nun binigay sa kanya, tapos bigay lang sa iyo. Yung factor, te. So, mga ganyang factor, bakit kailangan pa niya i-surprise, i-package niya na kailangan mo naman pala magbayad, te. Kung gusto niya magbigay sa iyo, magbigay na lang siya ng pera, kukunin mo lang, wala ka pang hassle dyan. Baka magkakautang ka pa, pambayad mo ng doon, para makuha lang yung package niya. Hello? Parang, yun, te, parang buy and sell. Yung factor. Basta hindi ko type yung mga ganyan. Pag meron kayong ganyan, iwasan nyo yan, be. Sabihin nyo sa kanila na, sorry, but you have to give it to somebody else who can pay the tax. Yung factor. Manap ka ng kalahi mo na magbayad ng ganong factor. Or kaya, diretso inyong huwag kausapin yan. Sorry, and I don't have money to pay for that, and thank you for your time. Ganong factor. I'm looking for a serious husband who loves me and no one else. Yung ganong factor. Kung mga ganun mga salita ninyo, alam nyo mga bes, yung sa isa sa mga nagpapa-attract sa inyo, sa mga foreigner na mga affirm ba? Ang factor, te. Nagpapa-attract sa inyo is yung may sarili kayong standard. Kumbaga yung may sarili kayong, ito ang batas ko, may sarili kayong batas. Hindi, yes, okay. Ganun TikTok na naman, te. Yung ganun factor, te, yung kailangan meron kayong sariling standard. Kumbaga, alam nila na ikaw talagang palaban ka. Alam nila na hindi ka basta-basta. Isa yan sa attractive yan sa mga affirm best. Tandaan nyo yan. Hindi yung porket na lang, halos bigay-bigay ng sarili dyan dahil affirm niya. Nako, sobrang daming affirm sa mundo. Parang isang taong mangingisda. Ay, ang paghahanap ng affirm best, parang mangingisda. Diba? Pag nandun sila sa dagat, hindi nila sure kung marami ba talaga silang makuha or hindi. Or ganun factor, matutuwa ba sila sa pupuntahan nila, marami ba silang makuha ngayon o hindi. Ang paghahanap ng affirm is ganun yun. Parang affirm is, sabi nga nila, there's so many fishes in the ocean. Asian, ganun. Ganun factor. Daming isda sa dagat, be. So, ang paghahanap ng affirm, pasurtihan yan. At depende sa inyo na rin yan. Go nyo. Hanggat hindi kayo nakatagpo. May mga mangingisda talaga na minsan talagang go sila. No matter what, hindi sila sure. Go sila. So, nakatagpo sila, nakakuha sila ng isda. Nakamingwit sila ng isdang malalaki. Ang ibig sabihin noon na yung mga mangingisda na nakabingwit ng malalaking isda, mangingisda, nanguhuli ng isda sa dagat. So, nakakuha sila, may gano'n, nakakuha sila ng sobrang laking isda at nakakuha sila ng maraming pera dahil benta nila yon. So, ang paghanap ng affirm, i-relate natin dyan. Ang paghanap ninyo ng affirm is go kayo. Hanggat hindi kayo nakatagpo ng tama affirm, don't give up. Go nyo lang yan, makakatagpo kayo best. Tandaan nyo, yung iba, at talagang palaban yung iba, go pa rin sila at nakatagpo sila ng affirm. Sobrang bait, sobrang yaman, sobrang matulungin. So, ganun yun. So, pag nangingisda ka, nakatagpo ka ng malaking isda, yun yung ibig sabihin nun. Pag i-compare natin sa paghahanap ng affirm, yun yung naghahanap ng affirm at nakatagpo ng mayaman na, mabait pa. Sobrang ganun, parang ganun yun. So in life talaga, kung meron kang gusto, gawan mo ng paraan. And hindi mo talaga sure best kasi hindi mo pag-aari ang mga mangyayari sa buhay natin, hindi natin pag-aari yan. God knows everything. At alam ni Lord kung anong bagay sa atin. At kung meron kang gusto best, pray to God. Ask the Lord from the bottom of your humble heart. Kasi God listen to every prayer na galing dito sa puso. So kung ano man ang prayer na gusto mo, ano man ang dream mo best, na alam mong wala kang taong sinaktan, pray to God straight. And pray it with all your heart and soul. Kasi God will make a way and God is great all the time. At walang imposible sa Diyos best. Tandaan nyo yan. God owns everything in life. Ganun factor, te. So, ganyan lang ang gawin nyo. So, sana marami kayo natutunan sa inyo. At maraming salamat sa iyo best sa pag-share mo ng iyong love life.
Kasi masaya yung karanasan mo, best. At sana marami pa sa inyo ang makakatagpo ng AFAM tulad ng binasa natin ngayon, sa kapatid natin ngayon. Maraming salamat sa iyo, best, sa pag-share mo. And good luck sa iyo. Tama ang ginawa mo. At maganda din ang result sa Singsing. You are broken-hearted before. At nandito yung star. Ang star kasi para sa akin is a dream come true. Kasi yung star, yan yung symbol na pinaginipan ko nung bata pa ako. At I don't understand anong ibig sabihin noon sa prayers ko. At naintindihan ko lang yon yung na-meet ko si AFAM ko, yung mister ko. Na-meet ko yon kasi yung first time gift niya sa akin is perfume. At hindi niya alam kung anong laman, talagang pinulot lang niya yon. At ako, matagal ako naghingi ng sign, anong ibig sabihin ng star? At yun pala, siya pala magbigay sa akin ng star. So, he is the answer of my prayer. Mga ganun factor. At siya yung panaginip ko pala. So, nandito sa ring na to yung star. So, it's possible na siya yung destiny mo, best. So, tuloy nyo lang, best. And mag-enjoy kayo and pray to God. Tamang ginawa mo. Always pray and thank God for everything. Kasi, pag wala si Lord na nag-bless sa'yo, walang mangyayaring gano'n. Walang gano'n, te. Pag ang life mo without God, everything is miserable. Kumbaga, walang silbi. Parang wala kang gana. Parang, ano ba yan? Ang buhay, parang hindi makulay. Pag ang life mo ay wala si God, hindi makulay ang buhay, best. No matter what your situation in life, mahirap ka man o mayaman. Pag wala si God in your heart, pag wala si God sa buhay ninyo, sa bahay niyo, kung wala kayong pake, wala si God sa inyo, malabo yan, best. Magulo ang buhay without God. So, always pray and thank God for everything. God loves us and He blessed us in so many ways in our lives. Kaya tingin-tingin pag may time, ano man ang meron ka, gift yan ni God. Lalo na pag yung mga bagay na hindi mo inasahan na dumating sa iyo. At dumating yan, higit pa sa inasahan mo. Oh, God loves you and God always make a miracle in life. Ang ganun factor. So, good luck sa inyo, best. And maraming salamat sa pag-share. Oh, yan. Di mo na ako magbasa ng comment. Gagawa ako ng another video. So, maraming salamat sa inyo mga best. And take care and God bless sa inyong lahat. And huwag kayong sumuko. Pag hindi kayo nakatapos ng tamang AFAM, i-go-go-go nyo lang yan. Marami na sa binasa at ginawan ko ng video. Nagpapatunay sa inyo na dati silang naguguluhan, nasasaktan. Pero ngayon, nakatagpo na sila. Isa dyan, itong binasa kong kapatid natin. She's more than 1 year na nag-search ng AFAM. Marami siyang AFAM na pasaway na naranasan. Pero she never give up. At nakatagpo siya ngayon. At tandaan nyo, huwag kayong maglabas ng pera. Ang AFAM na nagmamahal sa inyo, sila yung maglabas ng pera para sa inyo. Kasi alam nila ang sitwasyon ng Pinas. Either you're rich or not. Kasi ang alam ng AFAM na marami talaga sa atin ang kailangan ng financially help. Lalo na ngayon sa crisis. At isa dyan si Ped Pattinson. Si Ped Pattinson ay isa sa katulad ninyong naguguluhan at nabigo ng maraming beses. Sa paghahanap ng AFAM, nakatagpo siya ng mga pasaway na AFAM din. He never give up and keep searching. Ganon. Sinabay-sabay na nga niya, te. Kasi hindi nga siya sure at hindi niya alam kung sino ang totoo. At lagi kong sinasabi sa mga videos ko, yung mga AFAM na hindi niyo masyadong pinapansin. Pero sa lahat ng mga AFAM na nakilala ninyo, ay siya yung talagang todo, nang baga nagbigay talaga ng time and effort sa inyo. Kahit hindi niyo siya ganun ka pinapansin. Tandaan nyo, baka yan yung destiny ninyo. Kaya pansinin nyo yan, best. Huwag nyo i-focus yung sarili nyo sa taong walang pakialam sa inyo. Walang purpose sa life ninyo. Huwag nyo ipilit yung sarili nyo kasi hindi yan AFAM para sa inyo. Give your time and effort sa AFAM na nagbibigay din ng time and effort sa inyo. No matter what, may agro-factor tayo. Huwag masyadong focus sa bulsa, te. Ang mga AFAM, pag matino at masipag, lahat ng kaya nyo, lahat ng mga pangarap mo sa buhay at gusto mong gawin, magagawa nyo yan. So, tandaan nyo yan. Tandaan nyo, mahal kayo at ang pamilya nyo. Ganun factor. So, good luck sa inyong lahat. Take care and God bless. Maraming salamat sa patuloy na panood sa inyo. Maraming salamat and welcome sa mga bago. Thank you and take care. God bless.